Bakit nga ba sinasabi ng analyst na makikilala natin dito na malapit na daw pong sumabog sa XRP ngayong taong 2026? Ayan, sa pagsisimula po ng taong 2026 ay ramdam natin ang malaking pagbabago sa galaw ng crypto market. Hindi na puro hype ang sinusundan ng pera ngayon. Mas pinapaboran na ng malalaking investors ang may malinaw na regulation at tunay na gamit sa totoong mundo. Sa ganitong environment ay biglang napunta po ang spotlight kay XRP. Hindi dahil sa chismis, kundi dahil sa matibay na fundamentals. Ayon po sa analyst na si Bull Runners, ay may binubuong malakas na setup sa XRP na bihirang makita sa isang asset. Pinagsama po nito ang supply pressure, institutional demand at saka regulatory clarity. Kapag nagsabay ang mga elementong ito, ay madalas nauuwi ito sa explosive na galaw. At dito po nagsisimulang maging interesado tayong lahat bilang mga traders, investors at saka holders. At ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung paano nga ba naging relative outperformer itong si XRP kumpara kina Bitcoin at saka Ethereum. Sa unang mga araw ng taong 2026 ay tahimik po na umangat sa XRP habang si Bitcoin at saka si Ethereum ay dumaan sa mabibigat na pullback. Hindi po ito simpleng short-term pump, kundi indikasyon ng consistent demand mula sa mas seryosong mga buyers. Kapag ang isang asset ay tumataas, kahit humihina ang buong market, ay sinyalis ito ng lakas. Dito natin makikita na sa XRP ay binibili tuwing bumababa ang presyo. Ibig sabihin may kumpiyansa ang mga buyers sa kanyang future value. Para sa atin, mahalaga ito dahil nagpapakita ito ng accumulation phase. Ang ganitong behavior ay kadalasang nauuna bago ang mas malalaking galaw sa presyo, lalo na kapag sumabay ang external catalyst. Ngayon, ano naman ang sinasabi ng exchange reserves tungkol sa supply crunch ni XRP? Ayon po sa on-chain data mula po sa CryptoQuant, ay bumaba sa pinakamababang level sa halos 2 taon ang XRP balances sa mga major exchanges. Ibig sabihin nito ay mas kaunting XRP ang handang ibenta sa open market. Kaya lumiliit ang immediate sell pressure. Kahit na oversimplified ang claim na halos wala ng sellers, malinaw pa rin ang mensahe. Kapag kaunti po ang supply at may bagong demand, ay mas mabilis pong gumalaw ang presyo pataas. Para sa atin, ay mahalaga pong signal ito dahil ipinapakita nito na mas pinipiling ilipat sa XRP sa mga cold wallets. Ang ganitong supply dynamic ay madalas nauuwi sa mas agresibong price discovery. Ngayon, bakit naman po mahalaga ang institutional inflows sa galaw ngayon ni XRP? Isa pong malaking catalyst ang patuloy na pagpasok ng institutional money kay XRP. Mula pa lamang sa simula ng taon ay halos $100 million na ang pumasok sa spot XRP investment products. Ang mas mahalaga rito ay umabot na sa mahigit $1 billion ang cumulative inflows. Habang pabago-bago ang galaw ng Bitcoin ETF flows, ay nananatiling steady po ang interest kay XRP. Sinyalis ito ng long-term positioning. Para sa atin ay malinaw po ang market impact nito. Kapag pumasok po ang mga institutions, ay mas lumalalim ang liquidity at mas nagiging stable ang presyo. Madalas ay nauuna po ang mga ito bago ang malalaking breakout sa retail side. Ngayon, paano naman po pinapalakas ng utility at saka compliance ang long-term value ng XRP? Hindi po tulad ng ibang crypto na umaasa lamang sa narrative, ay may malinaw po na purpose itong sa XRP. Dinisenyo po siya ng Ripple bilang bridge asset
para sa cross-border payments na kayang maglipat ng value sa loob ng ilang segundo. Ayon po kay Ripple President Monica Long, ay compliance first ang diskarte ng kumpanya na suportado ng mahigit 70 global licenses. Ibig sabihin nito ay hindi po nilalayo ang blockchain sa traditional na finance. Bagkos ay isinasama ito. Para sa atin ay napakahalaga po nito dahil ang tunay na adoption ay nagmumula sa real-world usage. Kapag ginagamit po ang isang asset, ay mas tumitibay ang kanyang presyo sa mahabang panahon. Ano naman ang epekto ng malinaw na regulation sa future o hinaharap ni XRP? Isa po sa pinakamabigat na hadlang noon kay XRP ay ang kanyang legal battle sa SEC na nagtapos noong taong 2025. Sa pagkawala ng isyong ito ay gumaan po ang bigat sa market perception. Kasabay nito ay patuloy na umuusad ang crypto market structure legislation sa US, habang mas nagiging bukas naman ang tono ng SEC ngayong taong 2026. Para sa atin ay napakalaking bagay nito dahil ang regulatory clarity ay nagbibigay po ng kumpiyansa sa mga malalaking players. Kapag malinaw po ang rules o patakaran ay mas malayang pumasok ang kapital. Ito po ang uri ng environment na kinakailangan para makakita tayo ng sustained uptrend, hindi lamang short-term pump. Ano naman ang sinasabi ng technical structure ng XRP sa susunod na galaw? Sa technical side ay malinaw po na bumubuo sa XRP na kanyang higher lows mula pa noong December. Ibig sabihin nito ay patuloy na tinatanggap ng market ang mas mataas na presyo sa bawat dip. Ngayon ay binabantayan po ng mga analyst ang resistance sa $2.70. Isang level na kapag nabasag ay maaari pong magbukas ng mas mabilis na pag-akyat. Yan, check po natin yung chart dito ni chart po ni Bull Runners dito. At ayan po ang kanyang ibinahaging chart dito. Kaya para sa atin ay mahalaga po ito dahil nagbibigay ito ng malinaw na invalidation at saka confirmation levels. Kaya yan po ulit yung resistance na nasa $2.70 na binabantayan po ng karamihang mga analyst ngayon. Ngayon kapag nagsabay po ang technical breakout at saka strong fundamentals ay madalas po itong humahantong sa mas agresibong momentum na mahirap pong habulin kapag nahuli. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Kung pagsasamahin po natin ang lahat ay makikita natin ang bihirang alignment para kay XRP. Meron po siyang tightening supply, may tuloy-tuloy na institutional demand at may lumalawak na real-world usage. At ayon po rito kay Bull Runners ay ang ganitong setup ang kadalasang nauuna bago ang malalaking galaw sa presyo. Para sa akin ay hindi po ito garantiyang sasabog agad, pero malinaw na mataas ang probability ng accelerated move. Bilang mga traders, investors at saka holders ay responsibilidad po nating intindihin ang ganitong mga signals. Ang market ay nagbibigay po ito ng pahiwatig bago kumilos. Ang tanong ay handa ba tayong makinig habang maaga pa? At hanggang dito na lamang po tayo sa bidong na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood. Panoorin na lamang po ninyo ang sunod na recommended o suggested na video natin dito.